Gusto ko, kapag wala na ako, mabuhay ka bilang ako. Makaranas ka naman ng maayos na buhay. Pero papano? At anong alam ko sa buhay mo? Naturuan na kita ng madami. Gusto ko, kunin mo ang wangis ko. Alam ko na nangihina ka dahil hindi ka nakakabawi sa mga naging sugat mo nang mapulot kita. Huwag kang mag-alala, nandyan si Raymond. Tutulungan ka niya. Pero kung gagawin ko yon, Kung gagawin mo yon, mawawala ako. At dapat mong gawin yon habang buhay ang biktima para magaya mo ang anyo. Hindi ba? oo, Gawin mo na. Wala namang makakaalam. Nag-iisa na lang ako. Ikaw na lang at si Raymond ang pamilya ko. Gusto kong magpatuloy mabuhay sa pamamagitan mo. pero Sige na. Pagkatapos, isa lang ang hiling ko sa'yo. Kung sakaling wala ka pa ring plano, kunin mo ang planner ko. Nandun lahat ang mga bala kong gawin. Pakigawa mo. Tulad ng parang buhay pa din ako. Magandang gabi sa iyo, Madam Venus, at sa lahat ng bumubuo ng Aswang Diaries. Ako po si Raymond. Nagtatrabaho ako sa isang local pharmacy kung saan kasama ko si Brian. Ang Brian na gamit ang mukha nung totoong Brian na matalik kong kaibigan. Isa siyang aswang na maituturing. Pero aswang na mabuti. Siguro sasabihin ng iba, may aswang ba na mabuti? Oo naman po. May mga tao nga na mukhang ang ganda-ganda o ang gwapo, pero aswang ang ugali. Ang kwento ni Brian ay hindi pangkaraniwan at hindi ganon kasaya. Pero maaari natin siyang maging inspirasyon bilang isang aswang na nagsakripisyo para sa tao na pinapahalagahan niya. si Monica na naman ang sinisilip mo, no? Hindi ka na talaga nagsawa. Lapitan mo na lang. Kausapin mo, i-date mo. Ako natatakot sa ginagawa mo eh. Tinitingnan ko lang kung kumusta na siya. Saan kaya punta niyan? Ang dami-dami na namang dala. Maaga pa naman para magtinda at mag-deliver, di ba? Kung lapitan mo na lang kaya siya, hindi yung mukha kang stalker. Pasilip-silip. Isang araw talaga, mapapapulis tayo sa ginagawa mo. Anong sasabihin ko? Na matagal ko na siyang iniistok? At saka wala namang masama sa ginagawa ko. Tahimik lang ako. Hindi ko siya kinukulit. Tao po! Magandang umaga po! Delivery po! Brian! Raymond! Andyan ba kayo? Monica, maaga ka yata ngayon. Anong meron? Oo. Ngayon kasi ang labas ng results ng check-up ko eh. Medyo kinakabahan nga ako eh. Uy, okay yan. Good luck ha. Gusto mo bang samahan ka namin sa ospital? Moral support. Thank you, pero kaya ko na. Sanay na rin naman ako mag-isa eh. At saka, magkikita kami ng kaibigan kong si Salome. Ay, eto nga pala ang order niyo ni Raymond oh. Steamed veggies. Walang kahit ano, steamed lang. Tama. Thank you sa palagi ang pagbibigay sa mga request. Etong bayad. 1,000? Masyadong malaki to. Wala pa akong panukli. Teka, babalik ako ha. Papapalit ako dyan sa may bakery. Sinadya ko magbayad ng 1K para hindi masuklian. Yan na yan. Pandagdag. Uy! Salamat! Malaking tulong to sa akin. Seryoso to, wala nang bawian na. Oo naman. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa amin ni Raymond. Tutulungan ka namin. Salamat ha. Nakakagaan ng loob yan at nakakawala ng kaba. Sige alis na ako. May mga ibang deliveries pa ako eh. Ligaw tingin ulit? Ihatid mo na kaya? O tulungan mong mag-deliver? Mag-deliver pa na.
Puro kakalukuhan. Tayo na nga. Baka mali tayo. Maninermo na naman ang tiyahin mo. Maghapon na naman ang ratatat ng bibig nun. Masaya ako. Ang dami bumibili sa pharmacy natin. Pero parang nakakatakot din ano. Lalo na kapag alam mo na ang binibiling gamot ay para sa contagious disease. Yak! Gusto kong maligo ng alkohol. Ganon talagang tao eh. Uy! Tingnan mo. Si Monica yun ah. Ano kaya naging resulta ng check-up niya? Oo. Ano nangyari? Bakit parang malungkot siya? Hindi din maganda ang kulay ng mukha, oh. Ha? Anong ibinato? Hoy! Brian! Ako naman! Nagkahalongkat na naman ang basura? Hoy! Kapag may nakakita sa'yo dyan, sasabihin na nababaliw ka na. Ano bang kinukuha mo, ha? Ang dumi niyan? Nakakadiri? Heto! Ano to? Wala akong alam sa pagbasa ng ganito. Pero, biopsy report ito, di ba? Oh. Nako, hindi maganda ang resulta. Kaya pala ang sama ng kulay niya. Kung ako din makatanggap ng ganyang resulta, baka mas malala pa ang itsura ko. Ha? Bakit tinapatatad? Anong meron? Anong kaya pala? Mamamatay na ba siya? Ganun na ba kalala? Hindi maganda ang biopsy report ni Monica. Ang sama talaga ng detalye. Tapon mo na yan. Ako ang kinikilabutan dyan eh. Anong ibig mong sabihin? Anong masama? Anong meron? Hindi ko sigurado kung anong stage o anong uri yan. Pero ang mga resulta ay nagsasabing may cancer siya. May cancer siya sa ovaries. At sa tingin ko, malala na. Oo, hindi kami ang may cancer. Pero gano'n nakakatakot ang sakit na yun. Kahit hindi ikaw, kahit kakilala mo lang ang nalaman mong may cancer, sapat na para gapangan ka ng lamig sa buong katawan mo at bahain ka ng sikdo ng dibdib na halos pumugtog sa hininga mo. Nakita ko na nga na nangilid ang luha sa mata ni Brian. Agad ko siyang inakbayan at niyayang umuwi na. Tahan ka na. Parang hindi ka aswang yan. Ang pangit pre, sa totoo lang. Sumay. Naawa kasi ako sa kanya. Nag-iisa na nga. Tapos na yan. May sakit pa na ganyan. Sigurado ka ba? Hindi ako doktor. Pharmacist po ako. Hello? Sinabi ko lang ang tingin ko. Gusto mo bang katukin ko? Dalang ko ng prutas? Sakto. Nagpadala sina ilang mga mansanas at ilang pungkan. Sige na. Pakikumusta mo siya. Baka kung anong nangyayari sa kanya eh. Kapag kailangan ng doktor, sabihin mo agad. Tatawag ako ng ambulansya. Swag daw. Hindi alam kung gaano ka katanda. Pero bailang naduduwag ka. Niloloko lang yata ako ng kulokoy na yon. Brian, bawal mo akong multuhin. Eto na nga, tinutulungan ko ang pet mo na aswang. Wiwa! Ha? Anong tunog na yun? At bakit ang baho? Ano ba yan? Sino kaya ang nang-trip sa bahay ni Monica? Mga bata siguro. Nagbato ng bugok na itlog. Upod naman ang baho. May tao ba dyan? Ikaw ba nagtapon ng babaho dito? Bawal yan ah. Damage to property yan. Magmumulta ka. Salbahe. Lumabas ka na bago ako tumawag ng pulis. Aswang! May aswang! Tulong! May aswang dito!
Brian! Brian! Nasaan ka? Bilisan mo, Brian! Brian, may aswang sa bahay ni Monica. Nagtatago sa mga tanim niya sa harapan. Malapit sa bintana. Ang baho ng aswang? Nakakatakot. May mahabang dila. Ha? Aswang? Nakita mo ba ng malinaw? Nakapasok ba ng bahay ni Monica? Anong uri ng aswang? Ha? Anong uri ng aswang? Ah, malay ko. Dinamban ako sa dibdib eh. Nakbo na ako. Ayokong maging hapunan niya. Ang pangit ng kamatayan naman. Nanila pa ako ng aswang. Kung magandang babae pa, baka. Gano'n na ba kabigat ang sakit niya para puntahan siya ng Andoduno? Si Monica, tumatawag. Anong gagawin ko? Narinig ka yata nung nagsisigaw ka. Eh di sagutin mo. Pati ba naman yan itatanong mo pa sa akin? Pindutin mo ang answer button at sabihin mo ang hello. Hello? Monica, napatawag ka. Bakit? May maitutulong ba ako sa'yo? Wala naman. Napatawag ako kasi parang narinig ko si Raymond kanina. Nagsisisigaw. Galing pa siya rito? May problema ba? Hindi ako makabangon kasi medyo mabigat ang katawan ko. Oo. Sorry. Naabala ka yata. Pasensya ka na sa ingay. Hindi namin alam na nagpapahinga ka pala. Sana tumawag muna kami. Hindi naman. Palabas nga sana ako para bumili ng pagkain. Pero para kasing nangihina ako eh. Nakita ko yung mga mansanas at orange sa front door ko. Nagulat lang sa pusa si Raymond. Pasensya ka na ha. Bawi kami sa'yo next time. Okay lang. May sakit ka ba? Para kasing ibang boses mo. May sakit ba ako? Ewan, hindi ko na alam. Sige, bye. Tsaka na lang tayo mag-usap. Ang talino mo eh. May sakit ka ba? Nakita mo yung biopsy report? Tapos magtatanong ka kung may sakit ba siya? Ang talino mo. Kahit ako mawawala ng ganang kausapin ka, bugok. Kinabukasan makulimlim ang kalangitan. Nagbabadya ng ulan. Nakita namin si Monica. Larawan siya ng lungkot. Para siyang nawalan bigla ng pag-asa. Sinundan namin siya at nalaman namin na sa simbahan pala ang punta niya. Naupo kami, ilang upuan lang ang layo sa kanya. Dinig namin ang kanyang mga hikbi at kitang-kita ang pagyugyog ng mga balikat. Humihingi siya ng awa na sana madugtungan pa ang buhay niya. Lumabas kami ng tahimik. Naaawa ako sa kanya. Sa panalangin talaga siya kumakapit. Hindi natin dapat pinakinggan ang pagdadasal niya. Kapastusan yun. Mamaya, aluin tayo ni Papa God. Nakakatakot. Gusto lang naman nating malaman kung paano tayo makakatulong. Kabastusan ba yon? Ang tama doon, tanungin natin siya. May tinatawag kasi na personal eh. Hindi ganito na para tayong stalker. Mamaya ipapulis tayo ng kung sino. Oh, sinasabi ko na nga ba? Nalinti ka na tayo. Makakalabuso pa yata tayo. Naku, Brian. Ang sarap mong sipain. Sorry talaga. Akala ko kasi mga stalkers kayo ng kaibigan ko eh. Ayoko lang kasi na mapahamak siya. Stage mother lang. Ulila na kasi si Monica eh. Alam namin na ulila si Monica. Nabanggit niya yun sa amin. Hanga kami sa kanya eh. Pero, miss, matanong nga kita. Mga mukha ba kaming stalkers? Ay, hindi naman. Mukha naman kayo maayos na mamamayan. Nag-iingat lang ako para sa kaibigan ko. Di natin masasabi. Ang daming masasamang tao ngayon, no? Minsan mukhang maayos pero mga swindler pala.
Raymond, Brian! Ako, sorry sa ginawa ni Salome ha. Naabala pa tuloy kayo. Pasensya na kayo. Overprotective kasi. Salome naman. Oo. Sila ang mga sinasabi ko na suki ko sa pagkain. Okay lang. Na-clear naman. Hindi naman kami dinetain masyado ng mga pulis. Pero nagka-record na kayo. Nakakahiya tuloy. Ang bait-bait niyo sa akin tapos ganito ang nangyari. Pumunta naman si Salome at nilinaw niya. Kaya, record na lang siya. At nakamisyon na nagkamali lang ang nag-report. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Quits na lang. Charge to experience na lang namin. Alam ko na. Bakit hindi kayo magbakasyon sa probinsya namin? Maiba naman. Malayo sa usok ng syudad. Makapahinga, makarelax. Probinsya nyo? Maganda dun. Mapuno, tahimik, sariwang hangin. Makakalimutan yung problema. Punta kayo. Ilang oras lang ang biyahe at may stopover pa. Masarap din ang pagkain dun ha. Sagot ko na tutuluyan natin. Okay ka lang ba na magbiyahe doon? Parang ang layo ng lugar? Oo naman. Bakit? Kaya-kaya ko magbiyahe, walang problema. Kasi alam mo, Ano? Game na tayo? Isang salita. Creepy. Yun ang nasa isip ko nang makilala namin yung Salome. Sino bang matinong tao ang mag-iimbita sa mga tao na pinagbintangan niyang stalker ng kaibigan niya? 6 na oras na biyahe na nagatid sa akin ng kapraningan. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay may nakaambang panganib sa amin. Katulad yun ng isang anino na pawala-wala, papalaki, papaliit, kumporme sa tama ng ilaw. Pwede tayo maggala-gala para tumakbo ang dugo sa mga paa at binti natin. Nakakangali ang matagalang upo sa sasakyan eh. Para makapagpahinga din ang driver. Baka mamaya, ibangga na tayo kasi pagod na. sige, magandang suggestion yan. Magandang tanawin dito. Nakakawala nga ng pagod at alalahanin. Sabi sa inyo eh. Kapag nakita mo sa amin, lalo kang hahanga. Baka hindi mo gustuhin pang umalis. Para ka nakarating sa ibang lugar. Sariwa, di lang hangin, maging ang pagkain. Ambassador ka ng lugar ninyo. Magkano per bisita ang bayad sa'yo? Hindi mo kayang fee ko. O talaga, pero biro. Hmm, Malayo pa ba sa inyo? Parang dulo na ng daigdig to ah. Maganda nga pero ang lupit naman ng biyahe. Mga 3 oras na biyahe pa, pero mabilis na lang yon. Maganda naman ang kalsada dito sa amin. Teka lang ha. Tingnan ko kung handa na yung in-order natin. 3 oras? Oo. Grabe na yan, baka umulma na ang pagkakaupo ko sa upholstery ng sakyan. Baka paglakad nga muna, tulad ng suwestyon mo. Brian, salamat sa pagsama ninyo sa akin ni Raymond. Alam mo, nakakaabala ako. Walang problema. Kailangan na din naman namin ng break. Nakakapagod din ang trabaho sa pharmacy. Di ba, Raymond? Oo, kailangan na. Teka, papasok muna ako. Baka nagbubo na ako ng bato. Kanina pa ako nababanyo eh. Itanong mo sa counter. May tao doon. Medyo nakakaligaw ang daan pa banyo. Kaliwa. Tapos kapag daw nakarating sa dulo, kumanan. Tapos kanan. Tama si Brian. Nakakalito nga. Eto na siguro. Please, tama ka. Please. Baho naman. Parang amoy pa na hindi nahugasan. Unabulok na isda na natuyo na ng tuluyan sa sinag ng araw. Baka pa'y patay na daga dito. Ako, kainan pa naman. Aswang! Aw! Aswang! Naligo ako sa sarili kong ihi. Nakakahiya, pero yun ang totoo.
Gapang sa buong katawan ko ang takot. Wala akong ibang ginusto kundi ang makatakbo mula sa lugar na yun. Nang makita ko ni Brian, naghalo ang pagkabigla at pigil na pagtatawa. Kung magpalit man kami ng kalagayan, baka ganun din ang maging reaksyon ko. Pero nakakahiya pa rin. Kahit nang magbiyahe na ulit kami, kinakabahan pa rin ako. Salome? Anong nangyari sa blouse mo? Basang-basa ka. Okay ka lang ba? Pagpalit ka kaya muna ng damit. Konting aksidente sa sabaw. Panghinga eh. Aso hindi na ako nakapagpalit. Nasa maleta kasing gamit ko, hahalongkatin ko pa. Okay na ako, matitiis ko naman. Malapit na din naman tayo eh. Maliligo na lang ako pagdating natin. Sabi nung maari sa counter, baryo ng ligaw daw ang tawag sa lugar na pupunta natin. Parang natakot naman ako. Alam ba talaga natin ang pupunta natin? Talaga? Hindi ko alam yun ha. Pero madami ang hindi makapunta sa amin kasi naliligaw. Magkakamukha kasing daan eh. Makikita nyo din. Nakatulog pala ako. Ako din. Raymond, ikaw din? Bago yan ah. Nauna lang ako ng konti nang magising sa inyo. Nakatulog din ako. Ako man nabigla eh. Raymond, ngayon ka lang nakatulog sa biyahe. Kahit sa eroplano, hindi ka nakakatulog ah. Okay ka lang ba? Brian, may mali dito. Hindi ko sinasabi na tama ako, pero kakaiba ang biyahe na to. Ingat tayo. Katulad ng pinansin mo, hindi ako nakakatulog sa biyahe kahit kailan. Parang may nagpatulog talaga sa akin. Anong pinagbubulungan nyo? Sali ako. Kayo lang nagkakaalaman eh. Sige. Nagpaplano ng barbecue party si Raymond. Gusto mo? Bagay daw ang lugar sa barbecue party. Barbecue party? Oh, may griller kami doon. Sakto. Sige, magpapahanda ako ng ingredients. Pagdating natin doon, madami kaming uling. Nagbaon din ako ng beer at soju. Magandang ideya yan. Huwag kang pahalata. Mas wala silang alam. Mas makakaalis tayo ng walang problema. Ayoko ng gulo. Pero ang problema, dumating sa amin nang gabing nag-barbecue party kami. Nalasing si Monica at bumuhos ang katotohanan. Isang bagay na hindi ko inaasahan. At si Brian, ipinagtaka ko rin ang reaksyon niya nang nagsimulang magkwento si Monica. Nagsimula ang lahat ng mag-serve ng inuming nakalalasing si Salome. Nakiinom siya saglit. Nang makailang shot, nagpaalam siya na may aasikasuhin sa loob. Nang magtanong si Brian, doon na dumaldal si Monica. Monica? Okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ryan, sabihin mo nga sa akin. Bakit ba masyado kang concern sa akin ah? Malapit ko nang isipin na trip mo ako eh. O baka naman may alam ka, kaya ka ganyan. Nagmamalasakit lang. Huwag mo sanang masamain. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Siguro, 8 taong gulang ako noon. Nagbiyahe din kaming ganito. Alam niyo kung bakit? Nagkasakit kasi ng terminal ang nanay ko eh. Ginusto lang naman namin siyang ipasyal. Pero, naaksidente kami. Ah? Nagdasal pa kami noon. Sumimba bago lumakad. Nang nagbiyahe kami palabas ng Maynila, maaraw. Pero nang binabagtas na namin ang lintik na highway, patungo sa lintik na sitio na yon, biglang umulan. Yan! Ganyan yung kulog nun. Tapos bumuhos ng malakas na ulan. Dumulas ang daan. Parang sinadyang aksidente namin. Maingat pagmanehong tatay ko pero naaksidente pa rin kami.
May rosaryo pa kami sa may windshield. Sobra na yata nainom mo. Tama na ha. Ipapasok ka na namin. Anong sobra? Hindi nakakasalita pa ako eh. Ang lash yung garalgal na magsalita. Naiintindihan niyo pa ako Lasing ka dyan. Ipasok na namin ikaw sa loob. Ha? Bukas na natin ituloy ang kwentuhan. Bakit? Ayaw niyong marinig? Tumayo na kayo. Yung mga barbecue ang kakausapin ko. Tapos kakainin ko sila. Parang aswang lang ako. Sige, kakausapin ka namin. Huwag ka na lang maging aswang. Tapos, anong nangyari na? Sige, tuloy mo ang kwento mo. Nangyari? Parang magic. Nang humataw ang kotse namin sa isang puno. Tadan! Narating namin yung hinahanap naming sityo. Maliban sa ilang bukol, wala kaming tinamong sugat. Isang himala? Himala na magiging bangungot. Isang sityo pala ng mga aswang ang napuntahan namin. Pinanood ko na maging popsicle ng mga aswang na may mahabang dilang nanay ko. Hanggang sa mamatay siya at tuluyang kainin. Ano? Paanong... Si tatay, nilapan ng mga aswang na may malalaking pangil. Sinabi nila na bukas na nila ako kakainin. Isang aswang na mukhang asong nagligtas sa akin. Tinakbo niya ako. Kinuwento ko yun sa mga kamag-anak namin. Baliw daw ako. Nakikilala mo ba ang asong-aswang na yon? Natatandaan mo pa ba nung malinaw ang anyo? Hindi. Kasi matapos niya ako iligtas, nagpahabol siya dun sa mga kauri niya. Hindi ko alam kung nabuhay ba siya. At ako, ngayon, matapos si Taya ng aswang na yun ang buhay niya, may cancer ako. Stage 4. Stage 4? Nagpa-second opinion ka na ba? Baka naman may mali sa diagnosis. Nangyayari yun. Malay natin, kaya nga nag-i-exist ang option na second opinion eh. Bakit pa? Amoy lang ka na rin naman ako sa pang-amoy ng mga aswang na dumadalo sa mabibigat ang sakit. Sa mga ando dun Tulad na lang ako ng nanay ko na nagbibilang ng araw. 6 na buwan ang taning sa akin. Anong sinasabi mo? Anong amoy lang ka? Anong anduduno? Aswang? Noong gabi, nadinahan mo ako ng mga prutas. Alam ko na may mga anduduno sa may bintana ako. Di sila lumalapit sa mga taong malisog. Naaakit sila sa may mga taning na amoy lang ka, mga tulad ko't ng nanay ko sa kanila. Pumasok na tayo sa loob ha? Mukhang uulan. Baka mabasa ka. Alam niyo ba kung anong tawag ng mga lokal sa lugar na to? Lihim na baryo ng mga aswang. Alam mo din? Saan mo narinig? May nagsabi sa'yo? Nabasa ko lang sa isang lumang libro. Na-aksidente kong nahagip. Ano kayang uri ng librong pinabasa mo? Kasi ako, kahit anong hanap ko, wala eh. Sana ako na lang ang nakabasa nung bata pa ako, no? Para napigilan ko ang mga magulang ko. Sana buhay pa sila. Lasing ka na. Ihahatid ka na namin sa loob. Raymond, tulungan mo ako. Oo. Akayin natin siya. Di buhatin niyo ako. Kasi ako, wala akong balak pumasok. Alam niyo ba kung bakit ako pumayag kay Salome na pumunta rito, ha? Gusto kong kainin ako ng aswang! Uunahan kong taling sa akin! Patutunayan ko na hawak ko ang buhay ko! Na ako ang masusunod! Sa puntong yun, hindi ko alam kung kanino ako matatakot. Kay Brian
Hindi. Matagal ko na siyang kilala. Kay Salome? Oo, takot ako sa kanya kaunti. Hindi ko alam bakit, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Kay Monica, kung sasabihin ko ba na sa kanya ako pinakatakot, tatawa ba kayo? Minsan, mas nakakatakot ang normal na tao sa aswang. Nang gabing yun, kinausap ko si Brian. Dito ang lugar ninyo, ano? Dito ka galing nang itapong ka ng pamilya nyo. Dahil itinakas mo yung bata. Dito galing ang mga sugat na nakita sa'yo ni Brian noon. At ang batang iniligtas mo. Ay, si Monica. Siya ang bata na iniligtas ko mula sa mga aswang. Well, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ibang klase. Teka. Kung ito ang lihim ng baryo ng mga aswang, may mga aswang pa din dito. Dito pa din ba sila nagkukuta? Kakatakot naman. Oo, Ano? Baka alapain nila tayo. at hindi. Ang gulo mo namang kausap. Tinuloko mo ba ako, ha? Baka kainin kita ng isang drum na bawang. Ang maling paniniwala ng karamihan sa makabagong panahon, sa iisang lugar lang nandun ang mga aswang. Na sa isang liblib na lugar lang sila tumitigil, na mga tubong kapis ang lahat. Hindi. Ang daming nasasabi na aswang capital daw ang kapis eh. Komporme sa uri ng aswang, sa ugali, sa kinakain. May ibang nakihalubilo na sa makabagong panahon. Nakakondo pa nga ang iba. Kung may aswang man sa kapis, hindi lahat doon ang gagaling. Ganun pala. Pero, ramdam niyo ba kung aswang o hindi? Kasi di ba, pare-pareho naman kayo. Depende pa rin. May ilan na oo, may iba na hindi. Hanggat hindi nagbabagong anyo, ay hindi nila nararamdaman. May ibang naging kalahating tao na at may ibang nanatiling tago. Salome yun ah. Tara, tulungan natin. Uy, bakit hindi ka kumikilos? Bakit nakadungaw ka pa rin dyan? Baka kailangan, anong ginagawa niya? Nagsiset up siguro. Set up? Pinakamadaling panakot sa mga tao ang tungkol sa multo. Kung tama ang basa ko sa kanya, yun ang gusto niyang mangyari. Ang matakot tayo sa multo. Tumitili? Ulit? Recorder? Bahala siya dyan. Siya lang ang mapupuyat. Bakit pa puro may amats ang mga kasama ko? Hindi kami lumabas. Nakailang tilina ang kung sino man o ano man. Pero nanatiling walang pakialam ang kasama ko sa kwarto. Kinabukasan, larawan ng matinong tao si Monica. Mukhang puyat na panda naman si Salome. Wala na rin ang ginulong barbecue grill at binasag na bote. Sa harap ng agahan, pakiramdam ko, kumakain ako ng barbed wire. Ramdam ko na nagpapakiramdaman ang lahat. Hirap patulog kagabi. Napuyat ako ng sobra. Sakit ang ulo ko. Naninibago ka sa sariling lugar ninyo? Oh, hindi niyo ba narinig ang mga tili kagabi? Ang lakas ha. Mga 3:00 na ng madaling araw tumahimik. Hindi. Nakakahiyaman. Napadami yata ang aming nainom. Nakatulog agad kami. May nagtititili kagabi? Oo. Pinatingnan ko na nga sa mga katulong. Wala naman daw nakita. Ang nakakatakot. Baka may multo na dito. Nakakatakot nga. Naalala ko kagabi. Sinong nagpasok sa akin? Hindi ko na matandaan eh. Kami ni Raymond. Nagtulong kami na may ipasok ka. Muntik na tayong abutan ng ulan. Hindi ba ako nagdaldal ng kung ano o nagsalita ng weirdo?
nakatulog ka na. Siya nga pala. Kukunti ang nabawas sa marinated na karne. Sayang naman pinadamihan ko pa naman ng bawang at asinong para maging malasa. May na kayong kumain, no? Sayang din hindi ka na nakabalik para kumain. Masaya sana kung nandun ka. Oo, sayang nga. Di bale, may ilang araw pa naman tayo. Barbecue ulit tayo bago umalis. Sa ngayon, ba't hindi tayo maggala? Saan? May magagalaan ba dito? Doon sa may batis. Masarap magtampisaw doon ngayong mainit ang panahon. Ang lamig ng tubig, parang galing ref. Tapos kapag sinalot mo sa baso, naku, namamawi sa lamig ang baso. Sige, gala tayo. Parang masarap ng pumunta ron. Oo, matigas ang ulo namin. Hindi ko din mabasa si Brian noon. Ramdam ko na may alam siya tungkol kay Salome. May kasama kaming aswang, pero bakit parang hindi man lang kami ingatan? Di ko din alam. Di pa naman kami napapahamak. Kaya tiwala ako sa kanya. Kung babasahin ko ang mga galaw niya, parang may hinahanap siya. O baka may ginagawa siya na nasa bucket list ni Brian. Ginabi na tayo. Dapat, kanina pa tayo umalis. Okay lang yan. Basta kasama niyo ako, okay tayo. Taga rito ako eh. May aswang ba rito? Ako. Timing yung alulong Grabe, akala ko totoo na eh. Paano ko yung alulong lang peke? Pero totoong aswang ako. Ano? Nagbibiro lang ako. Inabahan ako dun Brian, mag-react ka naman. Na yan. Hindi kita kakitaan na natatakot ka. Natatakot ako, kaya ako tahimik. Okay na. Okay. Naniniwala ba kayo na kapag daw namamatay ang tao, nagiging bituin? Talaga ba? Ako kasi alam ko lang, nagiging abo. Kapag cremated, Kapag aswang, nagiging abo agad. Kung halimbawa ba, maging bituin ako, titingalain niyo ako? Palagi. Pangako mo yan Kapag hindi, magiging falling star ako. Lalaglagan kita. Tama na siguro ang pag-iikot mo sa amin. Balik na tayo. Oo, sige. Dito tayo. Dito ang tamang daan pabalik. Takbo! May aswang, Raymond! Isaboy mo ang baon nating asin! Nang gabing yun na naginip ako ng masama. Ang daming aswang ang humahabol sa akin. Pero may isang aswang ang nakamasid lang. Takbo ako ng takbo. Hanggang sa nadapa ako. Nang malapit na ang mga aswang, isang malaking aswang na malaking bulto ng pinaghalong lobo at hyena ang humarang. Pinatay niya lahat. panaginip. Nanaginip ka ng masama? Medyo, nagising kita. Hindi. Kanina pa ako gising. Narinig kitang parang umuungol. Kung hindi ka pa nagising, yuyugyugin na kita. Narinig mo yun? Oo. Kaya mo bang lumabas? O ako na lang? Maiwan ka dito. Siyempre sasama ako. Mamaya may lumapa sa akin dito. Parang sa may bandang kwarto ni Monica nang gagaling. Tara na. Brian, yan yung nakita kong nasa labas ng bahay ni Monica. Sigurado ka? Titigan mong mabuti. Yan yun! Hindi ako pwede magkamali. Dito ka. Hahabulin ko yon. Teka, sasamahan kita. Hindi. Dito ka. Mas magandang may bantay si Monica. Bantayan daw? O paano? Para akong gwardiya sibil dito. Parang nga. Kanina ka pa dyan? Ngayon lang. Hanggang doon sa parte na para kang gwardiya sibil.
Baka gusto mo ng mainit na inumin. Ipag-ahanda kita. Sige, medyo hirap din akong matulog eh. Nakita namin ang biopsy report mo. Ha? Ano? Saan? Nung araw na bumalik ka, tapos itinapon mo sa basurahan, pauwi na din kami noon. Nakita ka namin ni Brian. Nag-alala siya nang makita ang ginawa mo. Kaya, Kaya hinalungkat ko ang basurahan mo. At doon namin nakita na biopsy report pa lang tinapon mo. Saan ka galing? Ang putik mo ah. may hinabol siya nga. Aso. May hinabol akong aso. Aso? Bakit mo naman nahabulin ng aso? Mas normal na hinahabol ng aso ang tao kaysa baligtad. Mas normal din na hinahabol ng kamatayan ng tao kaysa taong naghahabol nito. Kung ikaw may stage 4 na cancer, hindi mo ba hahabulin na lang ang kamatayan? 6 months. Ang dami nga dyan, naka 60 years na ang buhay eh. Humihingi pa din ng extension. Kaya ako, 6 na buwan. Anong magagawa nun? Meron pa. 6-second opinion. Mabuhay ka ng maayos. Kumain ka ng masustansya. Magpakaimo ka. Oo, walang lunas ang cancer. Sa ngayon. Pero malay mo naman. Naririnig mo ba ang sarili mo ha? Magkano ang chemo? Higit 10K per session. Sabi ng doktor ko, kailangan may kasamang radiation therapy. 37K daw per session. Saan kamay ng Diyos ko kukunin yun? Tutulungan kita. Bakit? Ano ba kita? Kapitbahay lang kita. Na bumibili ng mga inaalok ko na pagkain. Siguro dahil pumapayag ako sa mga request niyo na ulam. Gaya ng walang asin, bawang, sibuyas o kalamansi. Alam mo, minsan iniisip ko baka aswang kayo eh. At kung halimbawang aswang nga, hindi ka tatanggap ng tulong? Tatanggi ka? Hahayaan mo na lang na mamatay ka? Kung aswang man kayong dalawa ni Raymond, hindi tulong pinansyal ang hihingin ko sa inyo. Kundi tapusin niyo na lang ang buhay ko. Total, ito naman magaling ang mga aswang, di ba? Ang pumas lang. Hindi lahat na aswang ay masama. May ibang mabuti. Ano mabuti ka dyan? Lahat ng aswang masama. Nasasabi niyo yan kasi hindi kayo nakakita kung paano lapain ng mga aswang ang magulang nila. Ako, oo. Bawat himay-may ng magulang ko, kinain nila. Yan din ang sinabi mo sa amin nung lasing ka. Ganun ba? Ngayon alam niyo na, hindi lang yun usap lasing. Totoong namatay ang magmagulang ko gawa ng aswang. Pero walang naniniwala sa amin. Isinalang nila ako sa mga therapy sessions. Na-traumatize daw ang bata akong isipan. Naniniwala kami sa'yo. Sabihin mo yan sa 8 taong gulang na ako ha. Doon! Bumalik ka sa panahon na yon. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Hindi. Hindi mo lubusang naiintindihan. Kasi hindi ka naman nakakapasok sa utak ko eh. Hindi mo rin nararamdaman ang lungkot, ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Kaya wag mo nang ituloy yan. Nung lasing ka, may nabanggit kang aswang na tumulong sa'yo. Masama pala ako nalalasing ano. Parang naturukan ako ng truth serum. Nakambaliw ka mo? Itatama kita. Hindi niya ako tinulungan. Inialis at itinakas niya ako. Magkaibang bagay yun. Dahil kung tinulungan niya ako, wala na ako dapat ngayon sa harapan niyo. Tulad na lang ako ng mga magulang ko. Damit na lang ang inilibing. Damit? Hindi nila makitang lugar kung saan kami na-aksidente. Hindi nila matrace kung saan ang kotse namin. Paano makukuha ang kung ano mang natira sa magulang ko? Sorry. Sorry? Mas nakakasorry ang magulang ko. Pinagbintangan sila na itinapon ako. Na kaya hindi sila makita ay nagtatago. Naniniwala ang tao sa paligid ko na brainwash ako ng magulang ko. Hypnotized daw ako. Grabe. Oo, grabe talaga. Kaya hindi ko itinuturing na pagtulong ang ginawang pagtataka sa akin ng aswang na yon. Sana hinayaan na lang niya akong mamatay.
Sana nilapan niya na lang ako. Mas mabuti ng buhay. Marami kang magagawa. Magagawa? Anong nagawa ng pagiging buhay ko? Ang mapagbintang ang batang pinaliw ng sariling magulang? Ang buhay ng sarili ko, ganon? Tapos ngayon, may terminal pa akong sakit. Thank you na lang! Magpapalapan na lang ako sa aswang! Napikon ba kami? Hindi ko alam kay Brian pero ako, Madam Venus, ginusto ko na may aswang sanang lumabas noon at nilapa na siya. Ingratang babae. Hindi niya alam ang pinagdaanan ng aswang na yun dahil iniligtas siya. Tapos lumalabas pa, nakasalanan noong aswang ang lahat ng pagdurusa niya. Awa, oo, meron ako noon para sa kanya. Pero ang paninisi niya ay hindi makatarungan. Iwanan na lang natin yan si Monica. Huwag mo nang pagtsagaan ng babaeng yan. Utang na loob naman. Walang utang na loob. Naririndi lang yon. Gawa ng sakit niya. Hindi madaling mabigyan ng taning ang buhay. Lalo at bata ka pa. Pero hindi yung dahilan para isisi niya doon sa aswang. Sa'yo ang naging buhay niya. Naging suicidal pa nga ang luka-luka. Mabuti pa bago tayo madamay. Umalis na tayo. Sigurado ako na alam mo ang palabas dito. Oo, alam ko. Pero hindi tayo aalis. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ha? Ay paano na lang ang hiling ni Brian? Nakumpleto mo na ba ang nakalista doon sa notebook? Ano to? Ipinapasa mo sa akin ang paggawa. Hindi ko gagawin. Sa'yo ibinili niya ni Brian. Ikaw ang dapat tumupad niyan. Ikaw ang ibinili ni Brian sa akin. Kaya ako nandito. Kaya kita binabantayan. Bakit ko ipapasa sa'yo? Buksan mo yung notebook para makita mo. Ginagawa ko ang isa sa hiling ni Brian. May marka dyan kung anong nagawa ko na at kasalukuyan kong ginagawa. Makapagligtas ng buhay at makapag-inspire. Makapagpagaling ng may mabigat na sakit. Ano? Miracle worker? Parang superhero? Ano naman kayang pumasok sa isip nitong si Brian? Nagdideliryo na yata siya nang isulat niya ito? Matino pa siya nang isulat niya yan. Pwede namang ibang tao, hindi ba? Hayaan na natin si Monica. Ang daming kailangan ng tulong. Yun na lang. Ihahanap kita ng ospital. O kaya, ay mula sa mga customer natin sa pharmacy. Hindi mo na iintindihan. Sa totoo lang, wala sa mga nangyayaring ito mula nang makilala ka ni Brian. Hanggang ngayon, ang naiintindihan ko, lahat kayo parang mga may sakit sa utak. Pakiramdam ko nga, malapit ang maputol ang kwerda sa ulo ko. Dahil sa pangako, Alam ko na yan. hindi kay Brian, Eh kanino? sa tatay ni Monica. Ano? Sa namatay na tatay ni Monica? Doon sa nilapa ng mga aswang? Doon sa tatay na yon? Oo, dun sa taong yon. Ang mga ibabahagi ko sa parting ito ng aking liha, Madam Venus, ay base sa sinabi niya sa akin. Ayon sa kanya, maulan noon. Naghalo na ang amoy ng putik, ng dugo at ng mga laway ng aswang sa nagpuputik na lupa. Sa gitna ng pagkakagulo, nakapagtago sa likod ng isang puno ang tatay ni Monica. Doon niya ito natagpuan. Alam ko, nakakaintindi kayo ng salita ng tao. Batid ko na kanina ka pa nakamasid. Alam ko kung anong uri ka. Kaya mong mangopya ng tao na kinain mo. Hindi ko alam kung makikinig ka. Pero parang awa mo na. Kahit ang anak ko lang na si Monica ay makaligtas.
hindi ka pa din siguro nakakain ng tao talaga. Dahil hindi ka din makasalita. Hindi na rin naman ako makakatakas. Hindi ko na din gugustuhin. Kasalanan ko ito kung sana'y hindi ko ginusto na papuntahan ang lugar na yun. Ay, masana ang asawa ko. Hindi sana kami napahamak. Malambot ang tila ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang tila ko kapalit ng pagtakas mo sa anak ko. Maaari ba? Maaari mong maggamit ang boses ko para sumama sa iyo ang anak ko. Kung sakaling matakot siya sa iyo, gamitin mo ang boses ko. Tandaan mong mabuti ang boses ko. Ito ang boses ko. Parating na sila. Bahala ka na sa anak ko. Pakisabi sa kanya na mahal ko siya. Mahal na mahal namin siya. Sinong tatay naman o kahit sinong magulang ang ipagkatiwala ang kaligtasan ng anak sa aswang? Pero naindito ka naman. At buhay pa ang babae yon. Eh siguro, totoo ang kwento mo. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. Pero ito ang isa pang dahilan kung bakit hindi ko siya mapabayaan. Utang ko sa tatay niya kung bakit nakagamit ako ng salitang tao nang mapulot ako ni Brian. Kahit anyong aswang ako noon. Kahit doon sa nanay, hindi ka nakikain? Hindi ko kayang kumain ng tao. Kaya hindi na rin ako tanggap sa angka namin. Mga hayop ang kinakain ko. Unang tikim ko lang ng laman ng tao. Ang dila ng tatay ni Monica. Anong pangalan mo bilang aswang kung ganun? Hindi ako binigyan. Dahil isa kong kahihiyan. Dahil ayokong kumain ng tao. Dahil sa gulo ng isipan ko, nagpasya akong lumabas ng aming silid. Binala kong magpahangin. Nalingunan ko ang kwarto ni Monica. Bukas yun. Sumilip ako upang alamin kung anong meron. Amoy malansa doon. Parang nato yung dugo na nabasa ng tubig. Nang biglang magawi ang paningin ko sa kama, may aswang sa bandang paa na noon. Dinidilaan ang paa ng natutulog na si Monica. Sarap na sarap yun sa ginagawa. May aswang! Nanangko ko! Huwag kang iingay. Kailangan ko makatakbo. Shit! Aswang! May aswang! Gising kayo! May nakapasok na aswang! Huwag! Hindi ako masarap! Alis! Alis! Ha? Matibay ka, ha? Hindi ka talaga naging amo? Eto pa! Raymond! Uy! Gising, Raymond! Anong... Ha? May aswang dito? Kanina? Kinababawan ako. Nilamukusan ko ng asin sa kamay. Pero parang nasaktan lang. Binigyan ka nga ng black eye, oh. Ano? May black eye ako? Seryoso? Binigyan ka ng straight sa kanang mata mo. Oh my G! Ano nangyari? Ang lupit ng black eye mo! Salamat sa papuri. Proud ako. Ano itsura ng aswang? Saan mo nakita? Sa kwarto mo. Hindi ko alam kung
Yun din ang aswang na nakita ko sa harap ng bahay niyo. Inaswang ka na pala nung nasa Manila tayo? Bakit hindi mo ako tinawagan noon? Pero kamukha noon yung nakita ko sa paanan ng kama mo. Yan! Pwede na kayo mag-usap. Salome, alam mo naman ang gusto ko, di ba? Sayang nga. At hindi ko nakita ang aswang na yon. Yan pa din ba ang gusto mo? Matapos ka makapunta dito sa lugar namin, hindi ka pa din ba nagbabago ng desisyon? Baka mamaya, mapagbigyan ka tapos uurong-urong ka. Buo ang desisyon ko. Kung mamamatay ako, gusto ko katulad na lang ng mga magulang ko. At sa terms ko, hindi sa taning sa akin, kundi sa desisyon ko. Doon man lang masabi ko na nasunod ako. Monica, Aling Lagring, ano't nandito po kayo? nalimutan ko po kasi humingi ng pera para sa pamamalengke ng mga pagkain bukas. Nasa ibabaw ho ng ref. Ay, salamat po. Ay, Aling Lagring, ano po yung nangyayari sa kamay niyo? Naligwakan ako ng mantika. Pasensya na kayo at nakita niyo pang nakakadiring paso ko. Babalutin ko to ng benda, mamaya. Teka lang. May nadala akong gamot para sa ganyan. Oh, eto po. Gamitin niyo po sa lapnos ninyo. Salamat po. Aalis na ako, Ma'am Monica. Sigurado ako na hindi yon lapnos na galing sa kumukulong mantika. Mas mukha yung nabatuhan ng mga tilamsik ng asido. Lalo kung napaisip nang makita ko ang ointment sa basurahan. Hindi pa yon gamit. At hindi pa nabuksan ang kahon. Kinuha ko yon at ipinakita sa aking kasama. Sigurado ka na ito yon? Ilang taon na ako sa pharmacy. Sa ulado ko ang gamot. Yan ang ibinigay ko dun sa matanda na Aling Lagring. Tanda mo pa? Kung saan banda mo kinuskusan ng asin? Yung aswang na nakita mo sa kwarto ni Monica. Sa kanang kamay. Ang sugat naman nung Aling Lagring ay Sa kanang kamay. aswang ang naghahanda ng pagkain. Mahawa na ako? Aswang na din ako? Umayos ka nga. Hindi basta-basta ang hawa ng aswang. Isa pa sa tingin ko, hindi siya ang uri ng gugustuhing manghawa. Hindi pati siya naghahanda ng pagkain. May ibang nagluluto. Pero sigurado na tayo na aswang siya. Oo. At kung tama ako, siya ang aswang na anduduno na nakita mo sa may harap ng bahay ni Monica. Brian! Raymond! Bilisan niyo, tulungan niyo ako! Si Monica ayaw gumising! Nagde-decline ang kondisyon ni Monica. Marahil ay dahil sa ginawa noong aswang. Hindi po ako eksperto sa mga aswang, Madam Venus. Ang totoo nga po niyan, takot na takot ako sa kanila. Marinig ko lang ang usaping aswang, nanginginig na po ako. Kaya hindi ko din maintindihan kung bakit ba parang bentang-benta ako na makakita at makaengkwentro ng mga tulad nila. Ang tanging alam ko, kaya silang patayin ng asin. Okay na ba siya? Sa totoo lang, natatakot ako sa ginawa natin. Hindi ako doktor. Pharmacist lang ako. Ang ginawa ko ay first aid. Kahit sino naman pwede mag-first aid, di ba? First aid na normal, oo. Pero ang ginawa ko ay lagpas sa dapat gawin ng isang pharmacist. Kung hindi lang emergency, hindi ko ito gagawin. Pero dahil ang layo pa ng ospital, napilitan ako. O paano, hindi siya gigising, ganun? Monica, naririnig mo ba kami? Salome, bakit nandito lahat sa kwarto ko? Hindi ka kasi magising eh. Humingi ako ng tulong doon sa dalawa. Buti na lang may alam si Raymond at saka may dala siyang mga gamot. Salamat, Raymond. Okay lang. Ang mahalaga, nagising ka na. Ano kaya kung bumalik na tayo? Ayoko. Kung ayaw na ako ni Salome dito, hahanap ako ng bahay na pwedeng tuluyan. May dala naman akong ipon ko. Eh, hindi sa ganun. Mukhang okay naman na si Monica. Iwan muna natin siya kay Raymond. Gusto kitang makausap, Salome. Ha? Bakit? May gusto lang akong itanong. Sige.
Monica, iwan ka muna namin ha. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo mabigat ang ulo ko. Pero parang nawala na ang bigat sa katawan. May masakit ba sa'yo? Sa ngayon, wala. Alam mo, napanaginipan kong tatay at nanay ko. Masayang panaginip siguro. Hindi masyado. Kasi inahabol ko sila. Kahit anong habol ko sa kanila, hindi ko sila abutan. Tapos nung aabutan ko na sila, bigla silang tumigil. Tapos nagsalita si tatay. Anong sabi? Mahal na mahal daw nila ako, ni nanay. Na palagi daw nila akong binabantayan. Tapos sinabi ko sa kanila, malapit na akong sumunod. Sabi ko, pakihintay na lang nila ako. Tapos ang sabi ni tatay, hindi pa raw panahon. Kakasama yan sa'yo. Eto, issue. Parang inaantok ako. Gawa siguro ng mga gamot. Gusto mo bang umidlip muna? Gigisingin kita mamayang hapunan. Sige. Okay. Iwanan muna kita. Raymond, Oh, bakit? salamat ah. Salamat sa paghabol sa akin. Muntik na akong mamatay. Kung di dahil sa'yo, wala na siguro ako ngayon. Layon. Huwag ka na lang masyadong suicidal. Marami nagmamahal sa'yo. Malay mo, isang himala ang dumating. Eh di natin alam. Oh, umidlip ka muna. See you mamaya. Lord, kayo na po ang bahala. Sa lisensya ko bilang pharmacist. Karirinyo ko lang po. Ayaw ko pong mawala ng trabaho. Saan po? Paglabas ko ng kwarto, tahimik ang buong paligid. Tanging hangin na animoy may ibinubulong ang sumalubong sa akin. Mga tunog ng tapak ko sa sahig ang tanging ingay sa paligid. Hanggang sa may marinig akong ungol. Agad akong kinabahan ng matindi. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng ingay. Nabigla ako sa aking nakita. May hawak na punyal si Brian at tinututukan niya ang isang taong lobo na ginigit-git niya sa dingding. Anong nangyayari dito? Sino yan? Saan mo nahagip yan? Ha? Tamang-tamang dating mo, Raymond. Titigan mong mabuti ang isang ito at sabihin mo sa akin kung ito ba ang nakita mong aswang na umaaligid kay Monica. Ano? Ano namang kinalaman nun? At sino ba yan? Saan mo nahagip yan? Ano bang tawag dyan? Werewolf ba yan? Ano nga ba? Taong lobo? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Eto ba? Eto ba ang aswang na nakita mo sa harap ng bahay ni Monica at yung nagdidila ng paa niya? Hindi. Hindi yan ang nakita ko. Ibang anyo noon. May malabo ang balat. Yun. At may mahabang dila. Walang balahibo ang katawan. Parang pinalaking tiyanak sa tingin ko. Sigurado ka ba? Titigan mo itong mabuti. Baka nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Hindi talaga yan ang nakita ko. Iba. Pero Pero, anong pero? yan yung nakita ko sa banyo nung umihi ako. Saan? Saan mo nakita? Sa banyo. Yung araw na lumabas ako ng basang-basa ako sa sarili kong ihi. Nung papunta tayo rito, sa stopover. Eh, yung aswang na nakita ko. Teka, si Salome ba yan? Paano mo? Damit? Ulit ang damit mo? Kitang dibdib mo, magsuot ka naman ng maayos na damit. Yung hindi kita yan. Baka naman pwede mo na akong bitawan, Brian. O gusto mo pang makita magpalit ako ng damit ko? Thank you, ha? Sakit mo makagit-git, ah. Purong marka tuloy ako.
Oh, pwede ka na humarap dito, virgin. Hindi ako inosente. Marunong lang ang rumespeto sa babae. Kahit paaswang. Paano mo nalaman na ako to kahit na anyong taong lobo ako? Yung branded shoes sa lapad, madalas mong isuot yan. Nakakilala ko lang. Oo, hinubad ko nga yan. Ayoko masira. Sa Milan ko pa kasi binili yan eh. Pero nasira akong damit, mahal yun. Galing pang Fashion Week collection yun ha. Babayaran mo ako, Brian. Oo na. Doblehin ko pang halaga kung gusto mo. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Kung wala kang balak na ipahamak si Monica, bakit mo siya dinala rito? Anong uri ng pagmamalasakit yan? Nang malaman kasi ni Monica na may taning ng buhay niya, gusto niyang pumunta sa bayan ng mga aswang. Nagpasya ako na dalhin siya dito para takutin. Umasa ako na sinasabi niya lang yun kasi di niya pa nararanasan. Pero nalaman mo na mali ka, na mas malala pa ang karanasan ni Monica sa aswang. Wala na siyang takot. Sobrang mapangahas siya ngayon. Oo, nalaman ko lang nung marinig ko kayo nag-uusap nung gabing nalasing siya. Ay hindi ko naman akalain nakita niya mismo na nilapan ng mga aswang mamagulang niya. Kumakain ka din ng tao? Ilan ang napatay mo? Kahit babata, kinakain mo? Oo, kumakain ako ng tao. Okay yun na itanong mo. Parang gusto kitang kainin. Nagugutom na nga ako eh. Wag! Oh, maawa ka po! Wag! Brian, tulungan mo ako! Kakainin niya ako! Sira! Katulad din ako nitong kaibigan mo, no? Di ako kumakain ng tao. Pero hilaw na karne ng baka at ilang lamang loob ng hayop ang tipo kong kainin. At kayang bumusog sa aswang kong pagkatao. Ano ka ba? Ano? Tumayo ka nga dyan. Para kang timang. Pinagtitripan niyo akong mga aswang kayo? Sama ninyo. Porkit nakakatakot kayo tapos ako, tao lang. Ganyan na ha? Tumahan ka na. Hindi bagay sa iyong iyakin. Ang samang tingnan. Nakakawalang gana ka. Pero paano mong nakakaya na hindi kumain ng tao? May ibang nababaliw, hindi ba? Lalong nagiging mabagis. Survival. Kailangan ko mabuhay eh. Sa makabagong panahon, kung saan marami na may alam sa amin, kailangan mag-ingat. Sanayan lang ba? Masaya pa din ang buhay kahit mahirap mamuhay. Tatrabaho ka? Oh, ano naman? Eto ang kasama mo sa pharmacy pa. Family-owned namin yun. Kaya ko siyang ilusot. Palagi na nga. Napagbibintangan na akong bakla eh. Ikaw, anong trabaho mo? Call center agent. Easiest na pasukin. Okay ang sweldo, toxic ang tao, mas toxic ang mga team leader na feeling tagapagbana. Pwede na din, bigil na lang nakainin kapag sobra ng inis ko. Parang ang hirap paniwalaan. Aswang nga eh, hindi ba? Sa mga katulad namin na lumalaban para mabuhay, lahat makakaya. Lahat kakayanin. Kapag hindi na, tatalon na lang sa building. Ibig mo bang sabihin? Yung mga nababalitang tumatalon sa building? Basta, may mental fatigue sila, emotional problems, at hindi madaling kalaban ng depression at anxiety Kalaban mo rin sarili mo. Talagang iiyakan mo. Inaatake din kami ng ganun ano? Opo, Madam Venus. Ako man po ay nahihirapan na tanggapin ang katotohanan na may mga kagaya nila na nakikihalubilo na sa atin. Pero ayun siya. Walang green room. Walang CGI. Nagbago sa harapan ko. Ang hirap ilarawan sa salita, pero habang buhay iyong sariwa sa aking isipan. Ang tanging werewolf na alam ko ay si Professor Lupin ng Harry Potter. Hindi ko akalain na makakakita ako sa totoong buhay. Nasaan na ba tayo? Hindi ko na alam pambalik. Parang ibang mundo na itong pinunta natin. Kaninang padaling araw pa tayo naglalakad. Laki-laki pa ng baleting yan. Mamaya may aswang dyan eh. Shh! Huwag
kang maingay. Ano na naman yan? Baka may makapansin sa atin, malilintikan tayo. Ano ba kasi yung kukunin natin? Iniwan pa natin si Monica. Mamaya lapain yun ni Salome. Wala akong tiwala sa babaeng yun. Sigurado ako na hindi. Mabait na tao sa Salome. Napatunayan ko yon nang paaminin ko siya sa pagiging taong lobo niya. Galit siya, pero di siya nananakit. Oh, ano nga? Bakit hindi tayo kumikilos? Ang init to. Maghihintay tayo dito hanggang magtakip silim. Ano? Ang daming aswang sa lugar na ito. Ikaw na ang nagsabi, hindi ba? Delikado dito. Lalo na, lumubog na ang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaang malapa. Basta huwag kang hihiwalay sa akin. Ano yun? Tao ba yun? Kasuot ng makalumang damit? Huwag mong ituro, maiingkanto ka. Dalakit nun yan. Engkanto ang isang yun? Bakit parang tao? Kamukha ng mga nasa picture books ang suot. Nalilimang lang yata ako sa init Lumayo tayo ng konti. Baka mapansin tayo. Eto. Dito. Pwede na. Yan talaga sila. Sa mga puno ng balete nakatira ang mga yan. Dito sa lugar namin, may halaman na tanging sa may puno ng balete lang tumutubo. Dahil doon nakatira ang mga dalakit nun. Sila na din ang nagsisilbing bantay. Ano namang halaga ng halaman at dapat bantayan? Ang tawag ng mga manggagamot, lunas. Lunas? Di ba bato yun nagawa sa bato ng kobra? O atay yata? O di kaya ay sa kambing? May halamang lunas, ang nektar noon ang kinukuha. Ang unang patak, pagkalubog ng araw. Paano mong nalaman yun? Sa tatay ni Monica, ang dahilan kung bakit sila nagpunta rito ay para mahagip yan. Balak niyang ipainom sa nanay ni Monica. At ngayon ay kukunin mo para sa kanya? Nagtakip silim. Tumayo ang tinatawag na dalakit nun. Bigla ay nagsaboy ng mga candy na kakaiba ang hugi si Brian. Walang ano-ano'y gumalaw ang dalakit nun at animoy may hinahanap sa talahiban. Doon kumilo si Brian at sinambot ang nektar na tumulo mula sa bumukang bulaklak. Kulay dilaw yun na may kahel na mga talulot at sa pinakadulo ay kulay lila. Bigla akong hinigit ni Brian at sinabing tumakbo ng hindi lumilingon. Huwag kang lilingon. Makikita tayo kapag lumingon ka. Hindi tayo makakababa dahil ililigaw tayo. Hindi dito ang pabalik. Doon sa kabila. May talunan dito. Magpapadaus-dus tayo. Ang bagsak natin ay sa may kakahuyan. Malapit sa bahay ni na Monica. Dito! Bilis! Talo na! Ang tari! Makung mapano! Tayo! Rico! Bakit ka nanulak? Ang dada mo eh. Maaabutan tayo ng dalakit nun. Multuin ka sana ni Brian. Sakit ng tulak mo Lagi naman ako minumulto ng kaibigan mo. Tuwing haharap ako sa salamin. Biro lang yun. Hindi ko naman gustong pasamain ang loob mo Tsaka, kaibigan na din kita, no? Salamat. Tayo na. Baka nag-iisip na si Salome kung anong nangyari sa atin. Nga pala yung inihagis mo kanina na hinahabol mo ng dalakit nun. Matamisin. Hindi. Mahilig ang mga ganon sa matatamis. Makukulay ang pagkain. Isipin mo, parang treats ng pets. Ganun pala. Panlansi. Baklase. Sa wakas, naandito na tayo. Nakakapagod naman. Makakain pagdating. Brian? Parang may kakaiba. Parang Oo, may mali dito.
Sobrang tahimik. Amoy... dugo. Amoy dugo sa loob ng bahay. Sugatan si Salome. Sinaktan siya ng kanyang kasambahay na si Aling Lagring. Sa puntong ito, alam na namin kung sino ang anduduno. Naabutan ni Salome si Aling Lagring sa kwarto ni Monica. At nang sitahin niya ito, ay bigla siyang sinaksak. Buti na lang tulad ni Brian si Salome. Nakapag-adjust na ang katawan niya sa mga pampatay sa aswang. Kaya pa ding patayin, pero hindi na ng normal na dami. Mabubuhay pa naman ako. Pero grabe matandang yun ha, salbahe. Ibinabad sa bawang, asin at luyang punyal. Talagang patay ang aswang na karaniwan. Abo agad. Nagawan ko na ng paraan pagdurugo. Hindi ka nga lang pwedeng gumalaw muna. Nang hindi magiging gripo kang bukas. Mamamatay ka sa kakulangan ng dugo. Brian, iligtas mo ang kaibigan ko. Kinuha nila siya. Hindi mo kailangan pang sabihin. Yun talagang bala ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi. Kung hindi lang ako napuruhan, sasama ako sa iyo. Kaso, magiging pabigat lang ako kapag sumama ako sa estado ko. Hindi ka na pwede. Magpahinga ka dito. Ibabalik namin ng ligtas si Monica. Mas mabuti na may sumalubong sa kanya. Nakuha mo na bang nektar ng lunas? Nakalusot ka ba sa bantay? Oo, nakuha ko. Na kay Raymond na. Alam mo na may kabayaran yan. At hindi burang singil yan. Pwede namang ako na lang. Hindi. Dapat kang manatili. Ikaw ang kaibigan niya. Ang dami ng taong nagbigay sa akin. Ako naman ang dapat magbigay ngayon, hindi ba? Mag-iingat kayo na Raymond. Maaaring bangkay ang habol ng mga anduduno pero ibang usapan kapag ang pagkain nila makikialaman. Kaya nila makipagsabayan ng patayan. Doon pa din ba ang libingan? Sa may paanan ng bundok? Oo, doon sila nagtitipon. Kapag may bagong ani na katawan. Sa dami nila, hindi mahirap para sa kanilang pahinain ng sobra si Monica para tuluyan ng pumanaw. Iligtas mo siya. Bumalik kayo ng ligtas. Anong ginagawa mo? Para kang manyak niyan. Hindi ito ang oras para maging stalker ka. Humahanap ako ng matapang na amoy ni Monica. Para madali ko siyang masundan. Masyadong masangsang ang amoy ng mga anduduno. Wala kaya? May halong sabon. Kumot? Unan? Pwede na. Ano? Pwede ba? Nakuha mo na ang amoy? Oo. Kaya ko nang sundan. Raymond, kapag nakarating tayo sa kuta ng mga anduduno, tumago ka. Sa oras na may makita kang pagkakataon, kunin mo si Monica at itakbo mo kaagad. Paano ka? Hindi ko gustong datingan ang salitang kuta. Mukhang madami ang kakalabanin mo. Magpapahabol lang naman ako. Hindi ako gago na kakalabanin ko lahat. Kaya ka nga kasama. Ako ang pain at ikaw ang kukuha kay Monica. Kapag nakuha mo na siya, gawin mo ang lahat para magising siya. Sige, akong bahala. Mag-ingat ka ha. Bumalik ka ng buhay. Hindi ko gusto ang tunog ng salitang singil. Bagay na malalaman ko pala pagkatapos naming mailigtas si Monica sa kamay ni Aling Lagring na may grupo ng anduduno. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang anyong aswang ng Peking Brian. Isa iyong malaking aso na mukhang pinaghalong lobo at hyena. May galaw na malapusa at matatalim na mata. Narating namin ang kuta ng mga anduduno. Napapaligiran si Monica. Bahala ka sa kanya. Huwag mong pabayaan si Monica. Di pa din ako masanay sa ganyang anyo mo. Tapos, ibang boses mo. Parang ibang tao ka. Boses ito ng tatay ni Monica.
Umayos ka. Hindi kita gustong makitang malamig na bangkay at ginagawang hapunan ng mga yan. Oo, mag-ingat ka din. Nag-iisa ka. Ang dami ng mga yan. Ito na ang hudyat ko. Dapat ko nang kunin si Monica. Monica, gising! Gumising ka! Raymond, ano? Bakit ka nandito? Nasaan ako? Oh, ako nga ito. Iaalis kita dito. Mamaya na ako magpapaliwanag kaya tumayo ka na dyan. Nanghihina ako. Nanglalambot ang tuhod ko. Bubuhatin kita. Pasensya ka na kung mauga, itatakbo kita. Kumapit ka. Lakad. Takbo. Parang puputok ang dibdib ko sa kaba. Sa tuwing makakarinig ako ng mga ungol at angil, pakiramdam ko ay nasa likod lang namin sila. Inilapag ko si Monica sa lugar na sinabi ni Brian sa akin. Naghintay ako. Sinikap ko din na manatiling gising si Monica hanggang sa... Sinong nandyan? Huwag kang lalapit! Ako ito. Anong nangyari sa'yo? Puro ka dugo. Asan ang tama mo? Malala ba? Hindi ko dugo ito. Sa mga anduduno ito. Si Monica, may malay ba? Nasukatan ba? Maliban sa mabahong laway ng mga yon. Wala. Pero ayaw pa agising eh. Nagdideliryo yata. Tawag ng tawag sa tatay niya. Anak, Monica, andito si tatay. Gising ka, anak. Kailangan mong gumising. Tatay? Tatay? Sinusundo niyo na po ba ako? Isama niyo na po ako. Ayoko na po dito. Hirap na po ako, tay. Miss ko na kayo ni nanay. Anak, hindi mo pa panahon. Anumang hirap, masarap pa rin mabuhay sa mundong ito. Lumapang ka, anak. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tay, isama niyo na po ako. Ayoko na, tay. Paggising mo, magaling ka na. Basta anak, tandaan mo. Mahal na mahal ka ng tatay. Kami ng nanay mo. Mahal ka namin. Raymond, akin ang lalagyan. Bago pa mawalan ulit ng malay si Monica. Patay ka, aswang ka! Hindi mo siya maaagaw sa amin! Brian! Kung hindi namin siya mapapakinabangan, pues hindi nyo din magagawa ang gusto nyo! Katapusan mo na! Siraulo kang matanda kang aswang ka! Ito ang sayo! Ito pa! Ito pa! Raymond, tama na. Tigilan mo na, patay na siya. Patay na yan. Durog na ang ulo, tigilan mo na. Nakapatay ko? Nakapatay ko? Hindi ako nagsisi. Patay ka, kaswang ka! Tulong, Raymond. Bundutin mo ang punyal, bilis. Bago ako mawala ng malay. Brian, nasan ang tatay ko? Nandito lang si tatay kanina, di ba? Nasaan si tatay? Bakit hindi niya ako sinama? Iniwan na naman ako ni tatay. Tatay! Gagaling ka na, Monica. Huwag ka nang umiyak. Akin ang lalagyan, Raymond. Ito, Monica, lunukin mo ito. Gagaling ka na pagkatapos. Ego miam incommutationem.
Ang sakit! Sa lahat po ng engkanto, espiritu, mga puwersang nakakarinig sa akin, alay ko po ang aking hiram na buhay. Ang hiram na niyong ito, kapalit po ng paggaling ni Monica! Brian, anong ginagawa mo? Anong kapalit? Tanggapin niyo po ang aking alay. Kapalit ng kanyang buhay. Pagalingin niyo po siya. Ito po ang bayad ko. Tanggapin ninyo! Brian? Nasaan ako? May saksak ka? Kumusta ka? Anong pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Magaan. Nawala mga sakit na nararamdaman ko. Pero, ikaw, teka, kailangan natin ng doktor. Mabuti kang ganon. Monica, mabuhay ka ng mahaba, ha? Brian, ano bang sinasabi mo? Makinig ka. Magaling ka na. Pinagaling ka ng lugar na ito. Huwag mo na ulit itatapon ang buhay mo. Pahalagaan mo yan. Ano? Paano? Walang ikang mabuhay na may pag-asa. Mahalaga ang buhay. Hindi ang haba o ikli ang nagbibigay kulay. O kaulugan dito. Kundi at kung paano tayo nabuhay at nag-iwan ng markas sa mundong ito. Tandaan mo yan. Brian, bakit? Teka, aswang! Isa kang aswang! Siraulo kang aswang ka. Sabi ko sa'yo, bumalik ka ng buhay. Bumalik ka nga. Ito naman ang ginawa mo. Hugag ka talaga. Hugag ka talaga. Nang gabing yun, ipinagpalit ng aswang ang buhay na ipinahiram sa kanya ng kaibigan kong si Brian. Iniuwi ko si Monica sa bahay ni Salome. Malungkot ako, Madam Venus. Masama po ba ako kung iniisip kong hindi karapat-dapat si Monica? Pakiramdam ko, namatayan ako ng kaibigan sa pangalawang pagkakataon. Hindi ako galit. Pero sana hindi na lang sa kanya. Nasaksihan ko kasi kung paano niya sinubukang itapon ang buhay niya. Sulat? Raymond, sa oras na binabasa mo ito, sa palagay ko, magaling na si Monica. Pugto na din siguro ang mata mo sa kaiiyak. Oo. Iniiyakan kitang gunggong ka. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Sa pakikinig mo sa bilin ni Brian. Sa pagsama mo sa akin sa tuwing tutuparin ko ang mga nasa listahan ni Brian. Sweldo ko. Sweldo ko. Loko ka. Alam mo ba, ang pinakamasaya na nangyari sa akin ay noong nakilala ko kayo ni Brian. Ipinaranas ninyo sa akin kung paano mabuhay bilang tao. Salamat ha. Pasalamat ka pala. Sana nakinig ka sa akin. Hindi ko ayos sa desisyon mo. Sana batukan ka ni Brian kapag nagkita kayo.
Kapag natapos mo ang sulat na ito, muli kitang haabalahin. Tama ba ang napasa ko? Muli akong aabalahin? Alagaan mo ulit ako, ha? Hindi pa ako pwedeng mamatay. May listahan pa si Brian na dapat kong tapusin. Tulungan mo ako, ha? Bawal tumanggi. Siraulo ka. Siraulo kang talaga. Dahil dyan, papagalanan kitang Bito. Agad din kaming umalis sa tinatawag na lihim na baryo ng mga aswang. Si Monica ay agad na nagpa-second opinion. Pagbalik namin ng Maynila, katulad ng inaasahan, gumaling nga siya. Nanatili ang komunikasyon namin ni Salome at naging madalas siya sa bahay ko. Dinadalaw si Bito dahil ba sa pareho silang aso? Hindi ko alam. Pero kung masaya si Brian, okay na rin ako. Nandiyan na! Ang kulit namang makakatok eh. Hello, Brian! Ay, Bito pala. Uy, kumusta ka na? May dala akong karne ng baka. Gusto mo? Hati tayo. Din sa akin. Sa may-ari ng bahay. Nasaan ang pasalubong para sa akin? Sapuyan ko kaya kayong dalawa ng asin? Ang sama mo, inggitero. Ampunin mo na lang kaya itong si Bito. Ayaw niya eh. Masaya daw siya dito. Si Monica, kasama mo? Hindi eh. Pero susunod naman daw. Biyernes kasi ngayon, nagsisilbi sa simbahan yon. Pagpapasalamat daw. Oo, masaya ka no. Mamaya pupunta siya dito. Ay, ano yan? Oh, painting ng azalea at heather na mga bulaklak? Oo. Pinabili ni Bito. Ibibigay kay Monica. Huwag kang makakadulas ha. Hindi alam ni Monica na si Brian ito. Oh, hindi ako madudulas, tingin mo sa akin. Pero, ba't kaya yan ang regalo? Kakaiba naman. Hindi ko din alam eh. Baka naganda lang ang loko. Bito ha, pumuporma ka ha. Pero sige, suportahan kita. Andiyan na! Saglit lang! Nandito na ako. Hello, Bito. Ang sigla-sigla mo naman. Pasok na. Buti at nakarating ka. Oo. Sorry, ginabi ako Medyo nagkasarapan ng usap kay Father sa simbahan. Nandito din ako. Talaga naman. Dumalaw ka din kay Bito, no? Ay, ang ganda naman ng painting. Heather and Azalea. Ha? Para sa'yo yan. Binili ni Brian. Medyo nahuli ng dating. I'm here. Whenever you need me. Anong sabi mo? Sa Floriography o Language of Flowers, ang meaning ng Azalea ay fragility and take care. At ang Heather naman ay sumisimbolo sa luck and protection. Kapag pinagsama mo sila, ang message ay, I am here. Whenever you need me. Nanatili kaming magkakaibigang tatlo. Si Monica, nagpatuloy sa food business niya at nagtuturo bilang catechism teacher sa Sunday school ng isang Catholic church. Volunteer din siya ng isang suicide watch organization. Si Salome naman ay isa ng team leader sa isang BPO company sa Makati. Ako, tuloy ang buhay. Pharmacist pa rin. Sumulat ako sa Aswang Diaries dahil gusto kong ipaalam sa iba na sa dami ng masasamang tao, para din tayong aswang, may mabuti pa din na natitira. Hindi lahat ng aswang ay masama. Pero hindi ko din sinasabi na kaibiganin niyo lahat ng aswang. Parang tao din. May mapagkakatiwalaan at may sadyang nanlalamang ng kapwa. Sa dami ng natutunan ko sa karanasan kong yon, isa ang tumimo sa akin. Hindi ang ikli
o haba ng ating pananatili dito sa mundo ang magbibigay kahulugan sa buhay natin. Kundi kung paano tayo nag-iwan ng marka habang tayo ay nabubuhay pa. Patuloy na lumalaban sa agos ng buhay. Raymond and B2.